So, na-release na itong bagong Vivo V60 at alam nyo naman, kapag nagre-release ang Vivo ng ganitong lineup nila, sobrang excited ako kasi hindi ganun kamahal ang mga V-series. Maganda yung camera, maganda yung battery performance, maganda yung display, ganun yung na-maintain nilang reputation. So, titingnan natin kung ma-maintain ng Vivo dito sa bagong V60. Tignan na rin natin mamaya kung malaki ba talaga improvement na nakita natin dito compared dun sa nagdaang V50. So, doon muna tayo sa presyo. Okay, so itong Vivo V60 ang bibili natin sa dalawang variant. Isang 12 256GB at isang 12 512GB. 28,999 yung 256, 30,999 naman yung 512GB. Okay, so unbox natin agad. So, disclaimer lang, nagamit ko na yung phone na to, binili ko lang sa box para may pakita ulit sa inyo yung unboxing experience kasi nung dumating sa akin to, sobrang na-excite ako. Gustong-gusto ko na agad siya i-test at gamitin. So, ganun pa rin naman, wala naman masyadong difference pagdating sa itsura ng box. Ayun lang, V60 co-engineered with Zeiss pa rin. So, pag open natin, yung phone agad yung makikita natin. At yung color na nandito sa atin ay yung berry purple. Yan, medyo nahihirapan akong i-pronounce yan. So, tingnan natin. Ito siya. Sobrang ganda, grabe. Ang ganda, napaka-elegante na itsura. At nakakatawa yung Vivo, hindi sila takot na gawing colorway to sa kanilang V-series. Ayan o. Ang ganda. Kasi kahit na, alam niyo yun, syempre, alam niyo naman, kapag ganitong mga shade ng color, parang default na, pambabae yan. Pero hindi eh. Pwede siyang, pang lalaki din. Ang ganda, guys. Sobrang ganda ng kulay. Tapos matte din yung likod. May Vivo branding tayo dito sa baba. May Zeiss na logo tayo dun sa may camera module. Okay, tabi muna natin yan. Tingnan pa natin yung ibang laman ng box. Yan. Ito pa isang maganda dito sa Vivo V60. Kasi tingnan nyo naman, yung case niya, kakulay nung phone. Diba? Galing. Kasi yan yung isa sa mga nakakasira sa itsura ng likod ng phone kapag hindi nagra-rhyme yung itsura ng case dun sa likod ng phone. So, ito, kakulay. Tapos, matte din. So, very good. Thumbs up sa Vivo. So, meron din tayong mga documentation, syempre. Tapos, yung ating charger na 90 watts, USB-A pa rin yung port. Yan. Tapos, USB-A to USB-C cable at panghuli yung ating SIM ejector pin. Ngayon, if ever na hindi nyo gusto yung ganitong kulay ng Vivo V60, meron pa tayong dalawang kulay, summer blue tsaka mist gray. Pero kung ako lang summer blue. Yung paborito ko sa kulay ngayon ng bagong V-series. Ngayon, according to Vivo, meron tong IP68, IP69 na ingress protection. So, pwede siya sa matinding pressure ng tubig o kaya mailubog natin for up to 1.5 meters, 120 minutes. Pwede. So, kung gusto nyo itong isama sa pag-swimming ninyo, swimming pool lang ewan ko kung may magde-dare sa inyo na isama to sa dagat, pero hindi ko yun i-recommend. Swimming pool, pwede siya. Pero, guys, kahit may ganyang IP rating ang inyong mga phone, please lang. Huwag nyo isama sa pag-swimming. Huwag nyo gawing, huwag nyo gawing action camera. Hindi po action camera to. So, para sa akin, yung mga ganong IP rating for emergency cases lang. Kung malubog natin sa tubig, at least, hindi tayo mag-aalala na mapapasukan agad itong V60. Tapos ang medyo nakakalungkot hanggang ngayon, kasi dun sa V40, V50, siguro ma-accept pa natin na walang eSIM support yung mga yun. Pero ito wala pa din eh. So sana Vivo, last na to, yung V70, sana may eSIM support na. Dalawang nano SIM ang pwede nating ilagay dito. Hindi po expandable. So, mas maganda kung yung 512GB yung piliin nating variant kung kaya po natin para mas matagal po natin magamit yung phone at hindi agad-agad mapuno yung storage. At nakakatawa na itong Vivo V60 ngayon ay dual speakers na. So, meron dito sa baba. Pakita ko sa inyo And meron dito sa baba yung kanyang main. Tapos katabi niyan yung main microphone din. Tapos meron tayong SIM tray doon. Tapos yung secondary speaker ay nandito sa may earpiece. So, mas immersive yung pakikinig natin ng audio dito. So, malakas, okay yung quality. Hindi naman ako nabitan sa maximum volume. Pati yung tunog niya, hindi naman tunog lata. So, maganda po yung speakers ng phone na to. Ngayon, pagdating sa haptics,
by default, hindi po naka-activate yung haptics nitong V60. Pero nung trinay ko, sakto lang. Hindi nakakabilib. Pwedeng-pwede na. Sakto lang. Okay, so dito tayo sa camera nitong Vivo V60. So, doon muna tayo sa specs ng kanyang camera. So, meron tayong 50 megapixels dito na main shooter na merong OIS. At yung kanyang sensor ay Sony IMX766. Tapos meron tayo ngayong 50 megapixels na merong OIS na periscope telephoto camera na up to 100 times AI hyper zoom na naka Sony IMX882 na same sensor na makikita natin dun sa Vivo X200 FE. Tapos yung kanyang ultra-wide ay 8 megapixels at yung kanyang selfie camera naman ay 50 megapixels din. At yung buong camera system nitong Vivo V60 ay co-developed with Zeiss. Okay, so baka may magsabi sa inyo na parang may downgrade na nangyari. Well, kung iisipin natin, yung ultra-wide ng Vivo V50 ay 50 megapixels. Tama, dito 8 megapixels na lang. Pero bago natin sabihin na downgrade yan, wala pong periscope telephoto camera ang Vivo V50. So first time ito sa mid-range ng Vivo na meron silang periscope telephoto camera na inilagay. Tapos up to 100 times AI hyper zoom pa yung kanyang capability. So pag-usapan natin ngayon yung quality. So siguro unahin na natin yung 50 megapixels na selfie camera. So yung nakikita nyo ngayon ay kuha dito sa kanyang selfie camera at naka 4K 30 FPS tayo na resolution. So kapag ito yung ginamit natin, wala tayong steady face. Kung gusto natin gamitin yung steady face or yung kanyang electronic image stabilization, mag-downscale siya to 1080p. At makikita nyo ngayon, kapag naglalakad tayo, maalog talaga yung 4K 30 FPS. Although malinaw naman talaga. Pwede natin gamitan yan ng gimbal. Yun nga lang, syempre, may additional tayong ikakabit sa phone. Whereas kung talagang ayaw natin gumamit ng gimbal, i-switch lang natin to 1080p o natin yung steady face at makikita ninyo medyo nag-zoom in tayo ng kaunti. Pero malinaw pa rin naman kahit 1080p at ang importante, napaka-stable ng kuha natin. Okay, so yan yung quality ng kanyang selfie video recording. Ngayon, sunod natin yung quality ng mga photos na makukunan dito sa Vivo V60. Dito sa unang set ng mga photos, makikita ninyo na ang una ko na-appreciate, kagaya ng na-appreciate ko sa ibang mga Vivo phones, maganda yung timpla nila sa kulay ng ultra-wide tsaka ng main camera at nung pangatlong camera. So halos pantay-pantay, kaya hindi nyo mapapansin halos na ibang camera na pala yung ginamit sa pag-take ng photo. So good job yun kasi kadalasan nating na-experience sa mga flagship phones lang. So at least dito sa Vivo V60 ma-experience din natin yung ganyan. Ngayon, makikita ninyo yung pag-zoom natin, lalo na kung titingnan ninyo yung image quality ng kanyang 10x at saka ng 100x, usable talaga. Siyempre may kasama ng AI yan kasi nga yung kanyang periscope telephoto ay hanggang 3x lang. So kapag nag 100x tayo, pag sa preview nyo tiningnan, hindi talaga malinaw. Parang unusable talaga. Pero pag nag-start na kayo mag-take ng photo, doon gagana yung image processing nitong Vivo V60 at makikita ninyo magiging maayos kasi may enhance yung quality ng 100x photo na kinuna natin. So, tingnan nyo yung screen recording ngayon. Okay, so check natin ngayon yung zoom capabilities itong Vivo V60. So, ito yung ultra-wide. Yan. Tapos, switch tayo to 1x. So, makikita ninyo halos walang difference yung kulay ng ultrawide tsaka nung main camera. So, try natin mag-zoom ngayon. So, 2x, 3x. Tapos, ito ay may kasama ng AI, digital zoom na 10x. Ayan. Pero pwede natin isagad dyan up to 100 times. So, check natin ng quality. Kasi dito sa preview, makikita nyo na parang hindi na usable talaga. Sobrang labo na. Pero kapag nag-start tayo kuha, yun yung image processing niya. O, diba? Mas luminaw dahil sa AI. So, ito yung AI Hyper Zoom.
Test pa natin ulit. So, ito yung 1x, 2x, 3x, 10x, or 10 times. Okay? Tapos, 100 times. Natin yung image processing. Kita nyo naman. So, ganun kaganda yung digital hyper zoom nitong V60. At kahit sa mga night photos at sa mga low light situations, maganda pa rin yung kuha dito sa V60. So, tingnan nyo yung mga sample photos, pati na rin yung isang kinunan kong video sa gabi. Okay, ngayon pag-usapan natin saglit yung AI features itong Vivo V60. So, yung una ay yung AI 4-season portrait. So, ang gagawin lang natin ay pumunta sa portrait mode. Tapos, habang nakatutok yung subject, pindutin lang natin dun sa taas yung AI button. Tapos, makakapamili na tayo nung season na gusto natin. So, for example, pwede natin piliin yung spring, pwede natin piliin yung summer, pwede natin piliin yung autumn, o kaya naman winter. At ito yung result. Pakita ko sa inyo. Sunod naman ay yung AI move, AI magic move. So ang gagawin naman nito, yung subject natin, if ever gusto nating move ng kaunti yung location niya dun sa photo, ang gagawin lang natin, punta tayo sa gallery, select natin yung photo, tapos i-long press lang natin yung subject, auto-detect na yan ng AI. Tapos may lalabas na menu, select lang natin yung AI magic move, tapos pwede na natin i-move ng kaunti yung subject. Tapos i-generate natin, hintayin lang natin matapos, at makikita nyo yung result. Napakalinis, diba? Na-move pero hindi halata. Tapos yung pangatlo naman ay yung AI Image Expander. So by the name itself, ang gagawin niya kung medyo kinapos tayo ng background, so ang gawin lang natin ay piliin ulit yung image dun sa ating gallery. Tapos edit, tapos framing, tapos AI Image Expander. Tapos i-move lang natin yung bar kung gaano kalaking image or pag-expand yung gusto natin gawin. Tapos hintayin lang natin ulit yung AI at makikita nyo yung result. Malinis ulit. Pero gusto ko lang i-remind kayo na lahat ng AI features na to napaka-useful, pero kailangan ninyo ng data connection or internet. Ngayon, pagdating naman sa battery performance, dito pa talaga nag-excel. Antindi ng phone na to. Kasi 6,500 mAh na yung capacity niya, yun nga 90 watts
yung kanyang charging speed. So guys, sobrang ganda po ng SOT ng phone na to. So, for reference, yung Vivo V50 na na-review natin last time ay umabot ng 19 hours, 12 minutes na screen on time sa PCMark. Believe na po ako no kasi napakagandang screen on time na po noon. Pero, guess what? Mas mataas pa po. Inakuha nating SOT dito sa V60. Pakita ko sa inyo. Ito. Tingnan nyo naman. 22 hours and 3 minutes. Ang laking improvement from V50. So talagang mag-i-enjoy po tayo sa endurance ng phone na to. Kung gamitin natin to the whole day, kahit pa nakadata tayo, hindi po tayo mag-aalala na baka malobat tayo. At the end of the day, baka meron ka pang 40% na natitira dito sa phone na to. So, ganun kaganda yung optimization na ginawa ng Vivo dito. Ngayon, pagdating naman sa charging, from 18 to 100%, 47 minutes ko lang na-charge yung phone na to. So, mabilis. Tapos kung hindi ako nagkakamali, dun sa Vivo V50, wala tayong bypass charging. Pero dito sa V60, meron na. Ngayon pagdating sa display, meron tayo ditong 6.77-inch AMOLED Full HD Plus na resolution. Tapos 120Hz yung max refresh rate. 1 billion colors yung pwede nitong i-produce. At aabot guys ng 5,000 nits yung kanyang peak brightness. So 500 nits yung improvement niyan compared sa V50. Meron na rin tayong Scott Sensation Core na screen protection dito. So hindi agad-agad magagasgas or mababasag. Pero meron na rin naman tayong pre-installed na screen protector. Okay, paalala ko lang yung display nitong V60 ay curve. Okay? So, sana sa mga susunod, at sa bagay, ano ko lang naman yan, personal na preference, sana flat na yung makita natin sa V70 series. Pero, alam ko namang marami pa rin sa inyo yung may gusto ng curve display. Pero ako kasi hindi ko talaga gusto na curve yung display ng isang phone. But then again, personal preference ko lang naman yan. Tapos, ang maganda pa rito para sa mga nagpaplanong manood ng mga TV series at movies dito sa V60, level 1 po yung wideband security natin at yung max playback resolution ay Full HD. So, talagang ma-maximize natin yung napakagandang display ng phone na to. Ngayon, silipin natin yung display settings. So, meron tayo ditong screen colors. Yan, meron tayong tatlong preset, standard, professional, at bright. Pwede pa rin nating ma-adjust yung kanyang color temperature or white balance kung gusto natin. Meron din tayong options dito. Tatlong options para sa screen refresh rate, smart, standard, tsaka high. Pero sa buong paggamit ko dito sa V60, naka-smart switch lang tayo. At kapag naka-smart switch tayo na option sa refresh rate, makikita nyo na buwababa naman siya up to 60 Hz kung hindi na natin ginagalaw yung display. So imagine 60 Hz, yung pinakamababa na pwede nitong maging refresh rate kung hindi natin ginagalaw. Pero ang tipid pa rin sa battery. Sobrang laki ng SOT na nakuha natin dito. Pero what if LTPO display na yung gamitin ng Vivo sa susunod na V-series ay sobrang ganda lalo ng SOT na makukuha natin. So sana makonsider ng Vivo yan next time. Ngayon sa performance naman, naka FunTouch OS 15 na tayo dito out of the box. Android 15 na yan. Tapos Snapdragon 7 Gen 4 yung ating chipset. Gen 3 lang sa V50. Tapos LPDDR4X yung ating RAM. At UFS 2.2 naman yung ating storage type. Ngayon, pinapromise ng Vivo na itong V60 ay makaka-receive guys ng 4 na major Android upgrades. So, aabot to ng Android 19 at aabot ng 6 years yung kanyang security patches. So, ganun katindi yung pag-aalaga na gagawin ng Vivo dito sa V60. At napakalaking improvement niyan kung ikukumpara natin sa V50 na 3 major Android upgrades lang yung ibibigay sa atin. Yun nga lang, nalungkot ako kasi LPDDR4X pa rin at UFS 2.2 pa rin yung nilagay nila dito. Yung UFS 2.2 parang V30 pa lang. Kung hindi ako nagkakamali, yan na po yung storage type ng V-series. So sana mag-UFS 3.1 naman tayo sa susunod na V-series, Vivo. Medyo outdated na talaga UFS 2.2. Although hindi naman mabagal yan, mabilis pa rin yung read and write speed. Pero medyo napag-iiwanan na tayo pagdating dyan. At if ever na gusto niyo naman dagdagan yung 12GB na physical RAM, pwedeng yung i-enable yung extended RAM at madadagdagan pa kayo ng additional 12GB. So in total,
24 GB yung pwede yung maging RAM dito. Pero tingnan muna natin yung epekto niyan sa kanyang performance. So ito yung ating Antutu score nung naka-off yung ating extended RAM, 1,19,440. At ito naman yung nakuha natin nung naka-on na, 1,023,883. So yes, okay pa rin yung performance ng UFS 2.2. Magandang effect pa rin ibibigay sa atin kung gagamitin natin. Ngayon pagdating naman sa wildlife stress test, makikita nyo dito sa result na 2% lang yun ang bawas sa ating battery. So maganda talaga yung kanyang consumption kahit pa mabigat na application ng gamitin natin. Pero nadagdagan tayo ng 15 degrees, sumabot ng 44 degrees. So hinihinay tayo, although hindi naman sobrang alarming yung temperature na yan. Pero possible na talagang uminit ng matindi itong phone na to kung aabusuhin natin. Ngayon pagdating sa gaming, dito sa Asphalt, napaka-optimized na po ng phone na to dito kasi pwede tayo sa 90 FPS na gameplay. Tapos lahat po ng graphics na generate, napaka-smooth ng gameplay. So okay na okay po sa ganitong klase ng mga games itong V60. Ngayon dito sa Racing Master, highest settings po ang pwede. At na-generate niya din lahat ng graphics at sa mismong gameplay, wala tayong na-feel na kahit anong struggle sa kanya. So kung kayong tatanungin, sa tingin nyo ba sulit bilhin itong V60? Comment kayo dyan. Kung ako'y tatanungin sulit siya para sa presyo niya. Kakita nyo naman, ang ganda ng display. Sobrang ganda ng camera. Hindi naman ako nagkapaka-OA pero para sa presyo niya, ang gandang improvement. Tsaka ang ganda ng mga sensors na inilagay nila dito sa V60. So, para sa akin talagang goods na goods yung camera performance ng phone na to. Tapos yung battery, guys, yung endurance ng phone na to, undeniably one of the best. Tapos yung software support, guys, up to 6 years. So, thumbs up talaga sa Vivo. So, matagal po natin gagamit yung phone na to. At meron na tayong mga bagay na pwedeng ipang i-improve dito sa phone na to or sa susunod na V-series. Kagaya na lang ng UFS 2.2, kagaya na sinabi ko kanina, medyo outdated na talaga yan, Vivo. Sana last na to, no? Tapos, yung nasabi ko kanina sa display, sana makonsider na nila next time yung LTPO AMOLED para umabot ng 1 Hz yung refresh rate kapag hindi na natin ginagalaw. At imagine kung ilang SOT po yung makukuha natin sa susunod na V-series kung yun ang gagamitin nilang display panel. Pero sa ngayon, etong V60, guys, ay goods na goods, sulit na sulit para sa presyo. Matagal po natin magagamit yung phone na to kapag binili natin dahil dun sa support na ibibigay ng Vivo dito. So mag-i-improve pa yung mga nabanggit kong aspect ng phone na to. So kung kayo naman yung tatanungin, okay ba? Pasado ba sa inyo itong phone na to? Comment lang kayo dyan. Okay? So maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.